Isang matandang magsasaka ang naghintay sa kanyang kalabaw na hindi na bumalik. Hanggang sa isang gabi, may batang kumatok sa pinto niya. Dala ang isang lihim na susubok sa tibay ng kanyang puso. Ito ang kwento ni Mang Lando at ng kanyang matapat na alagang si Tala. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan, si Mang Lando at si Tala ay hindi lang magsasaka at kalabaw, sila ay magkaibigan. Sa bawat pagsikat ng araw, magkasama silang bumubungkal ng lupa. Sa bawat paglubog nito, magkasama silang umuuwi. Pagod man ay masaya. Si Tala ang kanyang kaisa-isang kasama sa buhay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Para sa kanya, si Tala ay higit pa sa hayop. Ito ay pamilya, isang buhay na alaala ng masasayang araw. Isang gabi, bumuhos ang walang tigil na ulan. Rumagasa ang hangin. Isang malakas na bagyo ang humagupit sa kanilang bayan. At sa isang iglap, ang dating payapang paligid ay naging isang malawak na karagatan ng putik at rumaragasang tubig. Sinubukan ni Mang Lando na iligtas si Tala, pero sa lakas ng agos, napakawalan niya ang lubid. Mula sa kanyang bubungan, kitang-kita niya kung paano tinangay ng baha ang kanyang kaibigan papalayo, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa dilim. Kinabukasan, humupa ang baha. Ngunit ang iniwan nitong pinsala ay napakalalim. Wasak na mga bahay, nawawalang mga alagang hayop at mga pamilyang naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa isip ni Mang Lando, iisa lang ang mahalaga, mahanap si Tala. Bawat umaga nilalakad niya ang maputik na daan, sumisigaw, "Tala! Tala! Nasaan ka?" Nagbabaka sakali siyang maririnig siya ng kanyang alaga. Tinitingnan niya ang bawat sulok, bawat kumpol ng damo, bawat puno na maaaring sinilungan nito. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, umuuwi siyang bigo, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Nagpatuloy siya, hindi sumusuko, kahit paunti-unti nang nauubos ang kanyang pag-asa. Yung sinasabi ng mga kapitbahay niya, "Mang Lando, tanggapin mo na, baka hindi na siya babalik." Pero para sa kanya, ang pagsuko ay katumbas ng pagtalikod sa isang pamilya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mawala si Tala. Gabi na at nakaupo si Mang Lando sa harap ng kanyang sira-sirang bahay, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan ay binasag ng isang mahinang katok sa kanyang pinto. Nagtaka siya, sino naman ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? Pagbukas niya ng pinto, isang maliit na batang lalaki ang nakatayo roon, mga nasa 8 taong gulang. Basa ang damit, may putik sa mukha, pero ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi niya mawari. "Kayo po ba si Mang Lando? Yung may-ari po kay Tala?" Tanong ng bata. Tumango si Mang Lando. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Oh, ako nga. Nakita mo ba siya? Ayos lang ba siya?" Hindi sumagot ang bata. Sa halip, hinawakan nito ang kamay niya. "Sumama po kayo sa akin," sabi ng bata sa mahinang boses. Dinala siya ng bata sa isang paaralan na ginawang evacuation center. Puno ito ng mga pamilyang nawalan ng tirahan. Mga iyakan ng sanggol, mga boses na puno ng pag-aalala at ang amoy ng paghihirap ay sumalubong sa kanila. Sa isang sulok ng gym, may nakita siyang isang pamilyar na bagay. Ang kariton na laging hila-hila ni Tala. Lumapit sila sa isang grupo ng mga bata na naglalaro malapit dito. "Siya po si Tala," sabi ng isang babaeng lumapit, ina ng isa sa mga bata. "Nung kasagsagan po ng baha, natrap kami sa bubungan ng bahay namin. Hindi kami makaalis. Tapos nakita namin siya palutang-lutang, nakakapit sa isang troso. Sumigaw po ang asawa ko. Kinuha namin siya," pagpapatuloy ng babae. Nanginginig ang boses. "Tinali namin siya sa kariton na ito. Siya po ang humila sa amin, sa aming mga anak, papalayo sa rumaragasang tubig. Paulit-ulit po, bumabalik siya sa mga bahay para iligtas ang iba pang mga bata." Nanlaki ang mga mata ni Mang Lando. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Tala, isang bayani? "Saan siya ngayon?" tanong niya. Nanginginig ang boses sa pananabik. Yumuko ang babae. Matapos po niyang mailigtas ang huling pamilya, bumagsak na lang po siya. Sa sobrang pagod, sinubukan naming tulungan pero hindi na po niya kinaya. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Mang Lando.
Ang pag-asang kanina lang ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang naging abo. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Tila nabingi siya sa ingay sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang kariton. Ang kariton na naging saksi sa huling hininga ng kanyang kaibigan. Tumingin siya sa mga batang nakapaligid sa kanya. Mga batang tumatawa, naglalaro, mga batang binigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Nakita niya sa kanilang mga mata ang kinabukasang muntik ng agawin ng trahedya. At sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Dahan-dahan siyang napaluhod sa lupa. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng emosyon, doon sa gitna ng evacuation center. Sa harap ng mga taong niligtas ng kanyang kalabaw, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa pagkawala ni Tala, kundi dahil sa kadakilaan ng sakripisyo nito. Ang kanyang simpleng alaga ay naging isang bayani. Kinabukasan, bumalik si Mang Lando sa kanyang bukid. Tiningnan niya ang lupang dati nilang binubungkal ni Tala. Hindi na ito para sa kanya lang, nagpasya siya. Ang kanyang lupa, ang kanyang bukid ay magiging isang libreng sakahan para sa lahat ng pamilyang nasalanta ng bagyo. Isang lugar kung saan sila maaaring magtanim, mag-ani at muling magsimula. Hindi na bumalik si Tala pero ang kanyang alaala ay nanatili hindi sa isang libingan kundi sa bawat butil ng palay na aanihin, sa bawat ngiti ng mga batang kanyang iniligtas at sa puso ng isang matandang magsasaka na natutunang ang tunay na kadakilaan ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang sakripisyo ni Tala ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula para sa isang buong komunidad. Sa ating buhay, madalas nating hinahanap ang kadakilaan sa malalaking bagay, sa mga parangal, sa pagkilala ng iba. Pero minsan, ang pinakadakilang mga gawa ay nangyayari sa katahimikan. Walang nakakakita at walang inaasahang gantimpala. Tulad ni Tala, ang tunay na kabayanihan ay ang pagbibigay ng sarili para sa iba, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Ikaw, ano ang pinakamalaking sakripisyo na nasaksihan mo na hinding-hindi mo malilimutan? Ibahagi mo naman ang iyong kwento sa comments sa ibaba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso.